Ang aklat ng Ephesians Kabanata 1. Ako si Pablo na apostol ni Kristo ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga binukod sa Diyos na mga nasa Efeso at mga tapat kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu Kristo. Mapapurihan nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu Kristo. Pinagpala niya tayo ng bawat pagpapalang espiritual kay Kristo sa kalangitan. Bago likhain ang sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos na mga mananampalataya kay Kristo. Pinili niya tayo upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa kanyang paningin. Dahil sa pag-ibig itinalaga tayo ng Diyos upang ampunin bilang kanyang sariling mga anak sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Ginawa niya ito sapagkat nasiyahan siyang gawin ang kanyang nais. Ang naging resulta ay napapurihan ang Diyos sa kanyang kamanghamanghang biyaya. Kusang loob niya itong ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak. Sapagkat sa kanyang pinakamamahal na anak, nagkaroon tayo ng katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Nagkaroon tayo nito dahil sa yaman ng kanyang biyaya. Ginawa niyang masagana ang kanyang biyaya para sa atin ng buong karunungan at kaalaman. Ipinaalam sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban, ayon sa kanyang nais na kanyang ipinakita kay Kristo. Kapag naganap na ang panahon para sa kanyang kalooban, sama-samang dadalhin ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa kay Kristo. Pinili tayo kay Kristo at napagpasyahan noon pa man. Ito ay ayon sa kalooban ng gumawa ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng layunin ng kanyang kalooban. Ginawa ito ng Diyos upang tayo ay mamuhay sa pagpuri ng kanyang kaluwalhatian. Tayo ang nauna na nagkaroon ng tiwala kay Kristo. Dahil kay Kristo kaya napakinggan din ninyo ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa kanya kayo rin ay nanampalataya at tinatakan sa panang-akong banal na espiritu. Ang espiritu ang katibayan ng ating pamana hanggang sa makamtan ang pangako. Para ito sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Dahil dito, mula noong panahon na napakinggan ko ang tungkol sa inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at tungkol sa inyong pag-ibig sa mga binukod para sa Kanya. Hindi ako tumigil sa pagpapasalamat sa Diyos tungkol sa inyo at pagbanggit sa inyo sa aking mga panalangin. Ipinapanalangin ko na ang Diyos ng ating Panginoong Jesu Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magbigay sa inyo ng espiritu ng karunungan at kapahayagan ng kanyang kaalaman. Ipinapanalangin ko na ang mga mata ng inyong puso ay maliwanagan upang malaman ninyo kung ano ang inaasahan ng ating pagkakatawag. Ipinapanalangin ko na malaman ninyo ang yaman ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa kanila na binukod para sa kanya. Ipinapanalangin ko na malaman ninyo ang hindi masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na mga nanampalataya. Ang kadakilaang ito ay ayon sa pagkilos sa kalakasan ng kanyang kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan na kumilos kay Kristo noong siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay at pinaupo siya sa kanyang kanang kamay sa kalangitan. Pinaupo niya si Kristo na pinakamataas sa lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan, pamunuan, at bawat pangalan na pinangalanan. Pinaupo niya si Kristo hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa panahong darating. Pinailalim ng Diyos ang lahat sa paanan ni Kristo. Ginawa niya siyang ulo sa lahat ng nasa iglesia. Ang idol siya ay ang kanyang katawan, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng mga bagay sa lahat ng mga kaparaanan. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat sa mga espiritual na pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Salamat sa pagpili sa amin bago pa man likhain ang mundo at sa pag-ampon sa amin bilang iyong mga anak. Naway mamuhay kami sa liwanag ng katotohanan ito, na nagsisikap na maipakita ang iyong biyaya at pag-ibig sa aming buhay. Naway ang iyong presensya ang maging aming kaliwan at katiyakan. Amen.